may bagong kaharian ang mundo ng politika sa Pilipinas. Hindi lang appointed son of God at hari ng Glory Mountain or Kingdom of Jesus Christ, si Apollo Kibuloy, kundi siya na rin ang bagong political prince in the Philippines. At di ba, narinig natin sa speech niya na kung saan prinisenta niya, butchog, prinisenta niya. And this is something that even the media have missed. Na actually prinisenta na niya sarili niya as the new leader. Ang tanong, anong nangyari kay former President Duterte na sinabi rin sa previous speech niya na dyan sa Davao na kung inuudyok niya yung tao na tanggalin si Marcos, ikudeta si Marcos, inuudyok niya yung military, yung police, para tanggalin sa pwesto si Marcos. Kasi daw, kung may pagkakataon makabalik siya sa Malacanang, ang unang gagawin niya ay ipaaresto niya si President Bongbong Marcos at mga kabinete niya at saka lalo na sila Speaker Martin Romualdez, di ba Mel, sinabi niya yun na si First Lady Lisa Araneta Marcos at saka mga congressman. So sinabi yan ni former President Duterte na kung makabalik ako, ipapatokan ko kayo, ganun. O swerte kayo, wala na ako sa pwesto, masama ka sa tokhang ko. Pero sabi niya, kung makabalik ako sa pwesto, yan ang gagawin ko, ipapaaresto ko kayo. So, ngay balak pa rin si former President Duterte na bumalik sa pwesto. Paano naman si Sara? Si Sara rin, gusto rin maging presidente in 2028. Pero, narinig natin sa speech ni Apollo Kibuloy at tama talaga, walang ibang vlogger, political or kahit sa media ang nag-vlog na hindi kaya malayong ang target niya talaga is to run for the highest position in the land, the presidency, kasi kagaya ng mga Dutertes, yan rin ang saving grace niya. Kung maging presidente siya, beyond the reach na siya ng US courts, beyond the reach na siya ng Federal Bureau of Investigation, beyond the reach na siya kahit ng CIA as the President of the Philippines. So hindi ba, remember, nag-vlog tayo, nasa Zamboanga pa tayo sinabi natin na hindi kaya ang target niya ay ang presidency. Kasi sinabi na niya noong 2022 before pa nag-file ng candidacy yung sila Marcos at sila Sara, sinabi niya kung wala talagang matinong tatakbo, ako ang tatakbo. Ang epekto nito, ang lumalabas by presenting himself, napansin nyo, tahimik na tahimik si former President Duterte at si Vice President Sara Duterte at saka sila Harry Roque at saka sila Panelo after sa big speech ni Kibuloy, tahimik sila lahat. So hindi nila nagustuhan ito na Kibuloy na for the longest time ay chuchuwa lang ng mga Dutertes, ay ngayon defender lang ng mga Duterte. In fact, dinipensa naman niya si Sara at saka si President Duterte sa address niya. Pero the thing is, what is unique doon sa sinabi niya is that he is now presenting himself as the new leader of the country. Kaya at 12 o'clock, wait for that vlog na yan. At 12:30, meron tayong vlog na paano by making that declaration at saka yung iba-iba pang mga nakakatuwang declaration ay si Kibuloy ay sinira na niya talaga yung sarili niyang kingdom. Sa tingin natin marami. Hindi naman bigla-bigla pero magsisimula ng magdalawang isip yung mga miyembro niya na Diyos talaga siya. Kasi doon hindi lang siya umiiyak, nagpapanik na rin siya, naghihingi siya ng tulong ng tao. At suddenly guys, suddenly na hindi niya sinasabi sa mga speeches niya noon or sa mga live stream nila ni former President Duterte, naalala na niya yung mga idol ko na si Dr. Jose Rizal at saka si Andres Bonifacio para lang ijuk-ujukan yung mga Pilipino na mag-aklas at to rise up against and sit or to stage a coup against President Marcos. So nakakatuwa kasi ngayon na lang niya naalala si Dr. Jose Rizal. I've been watching him lalo to get content or to react sa mga sinasabi niya at the President Duterte. Minsan din na binanggit si Dr. Jose Rizal o si Andres Bonifacio kasi busy sila, nagsisip-sip at hinihimot ang puit ni Xi Jinping at saka ng mga ibang Chinese partners nila.
Ngayon na gusto nila kunin yung suporta natin ay yan na, naalala na niya si Dr. Serizal. Inaapela na niya yung nationalism natin na dati wala naman kasi pro-China talaga sila. Si China ang wino-worship nila, China ang kaibigan nila. Ngayon naalala na yung mga national heroes ng Pilipinas dahil desperado na. So watch out for that at 12:30. So yun lang guys, yun lang ang short na pumasok sa isip ko abang tinawag na ako dito ng anak ko na it's lunch with my children. Yun lang ang naalala ko na ito paglalaglag talaga ng mga BFF niya, sila former President Duterte at si Sara Duterte. Kasi pwede naman sabihin natin na naglalaro lang sila, na kung siya na lang ang presidente at hindi mga Dutertes, pero hindi niya kailangan ipresenta yung sarili niya. Kumbaga pwede niya sabihin na kayo na, may choice kayo, lalo na pwede kayong mag-aklas para maging vice president ang magre-replace sa presidente kasi by the natural order, ang vice president naman talaga ang spare tire, ready to replace the president. Bakit ngayon sarili na niya? ang kwad ko lang dito, suspicion ko lang, baka nilaglag din siya ng mga Dutertes. Baka sinabi rin ng mga Duterte, kami nga, ang laki ng problema namin dito sa International Criminal Court, i-aresto na rin kami. So hindi ka na namin matulungan dyan sa Senado, hindi ka rin na namin matulungan sa PNP kahit mag-serve ng warrant of arrest sa'yo or supena lang man ng Department of the Interior and Local Government at ng PNP. So you're on your own. Kaya wala. Out of desperation, nilaglag na rin niya mga Duterte at prinisenta niya sarili niya as the new leader of the country. Parang sumisigaw pa nga siya sa pagsasabi nun. So hanggang dito na lang muna po tayo.